Tara mga mare at gumawa tayo ng fun activities for kids na iwas screen time din at mag-e-enjoy talaga sila. So madali lang tong gawin mga mare, kakailanganin mo nga lang ng box at itong mga pom-poms na to. Tapos kakailanganin mo rin ng mga markers kung meron kayo. So mura lang to, nabili ko lang din dito sa TikTok. Itong box na to mga mare, kesa masayang, so naisip ko gumawa na lang ng activities na talagang makapaglibang yung mga bata. Nakita ko lang din to activities na to sa TikTok matagal na mga mare at easy lang din naman siyang gawin. So, nag-drawing lang ako mga mima ko ng turtle. So, ayun mga mare, masusubukan din ang pagkagaling nyo sa art mga mare sa mga activity na to. And at the same time, maganda na rin to mga mima kasi habang gumagawa kayo ng activity nila, bonding nyo na rin ng mga anak ninyo. Buti na nga lang may mga markers ako dito at di ako mahihirapan. At madali lang naman mag-drawing kahit hindi naman ganun kaganda. So, after mo mag-drawing ng turtle, ayan, kulayan natin sila ng color green. So, bakit color green? Para realistic mga mima ko na green kasi diba yung turtle. So, dapat green din yung lumabas natin dito na turtle. Ang ginamit ko nga pang kulay dito, itong mga marker na lang din. And mas mabilis mga mare ko kung paint or kung meron kayong watercolor. Super excited nga mga mare ko yung mga anak ko sa activity na to. Kaya naman talagang naisipan ko na rin na bumili kami ng malaking table kasi tignan mo hindi kami kasya sa maliit na table na to. At sira na rin kasi yung table na to, yung table top niya. So syempre habang gumagawa ako dito, hindi maiwasan na magkulat si Via at Ate Isa. Kaya binigyan ko sila ng tagisang task na ido-drawing or magsusulat sila doon sa may maliit nilang papel para na sa ganun makagawa ako ng maayos and at the same time tahimik at busy kaming tatlo. Yun naman talaga mga mare ang pinaka-tip sa mga batang makukulit or malilikot, make them busy talaga. And of course mga mare ko, iniiwasan ko na nga rin kasi mag-screen time sila mga mima ko, kaya eto na lang yung naisip ko, gumawa kami everyday na activity. So sana magawa talaga namin everyday kasi sobrang busy talaga. And ayun, nahanap ka mga mare ko ng mga hindi masyadong magastos na activity, kaya marami kong sinave talaga mga mima na activity na pwede kong gawin dito sa mga bata. And at the same time, mga mima ko, matututo na rin silang mag-color, maggupit-gupit. So, maghasanay naman si Ate Isa nun, pero sa Via kasi hindi pa. And ito na yung pinakakatapusan ng aming turtle na drawing. After natin mag-drawing, ito naman yung kakailanganin natin. Itong pinaka-bottle na recycle lang. Okay, so matapon tong mga bottle na to, mga mare ko, ginawa na lang natin ng activity. So, ito kasi yung magsisilbing parang, ano tawag doon? Yung likod ng turtle. So, gugupitin lang natin yung pinaka-top na yon and then iiwan natin nakabukas siya. And after nyan mga mare ko, ididikit naman natin siya dito sa may pinaka-karton ng turtle. Katulong ko na nga rin si Ate Isa mga mare kong gumawa or magdikit dito sa may pinaka-turtle. After madikit mga mare ko, kinulayan ko na lang din yung mga natitirang wala pang color green. And ayan na yung ating finished product. So since may sakit kami mga mima, si turtle din may sakit. Nilamig siya, kaya siya payat. Lagyan ko na lang din ng tape mga mare magkabilang gilid ng karton para hindi malikot. So ganito siya mga mima ko. Sinabog ko na yung pinaka-pom-pom na yon. Very basic na to kay Ate Isa, pero kay Via hindi kasi. So, dapat isa-isa ilalagay nila doon at the same time. Isa lang dapat, hindi lahat. Ayan. Gana rin sa activity nila yung kanilang motor skills, coordination, hand and eye coordination, yung focus nila. Ayan. O, diba? Kailangan isa-isa lang gagawin mo para maging busy sila lang matagal. And at the same time, makakagawa ka na ng mga gawaing bahay. Nag-e-enjoy pat natututo yung mga anak ninyo. So, mga mami ko, i-try nyo na rin sa mga anak ninyo yung activity na to.